So kanina pinag-usapan natin yung post ni Miss Pebbles patungkol kay Madam B. Madam B, Madam Bawtod, na. Si Bawtod kanang dakog tiyan ba og dakog mata. So, ano daw, matinggera raw, magnanakaw. Grabe si Miss Pebbles. Mabuti na lang salitang bakla yung ginamit niya, no? So medyo hindi masyadong libelous. Tsaka hindi naman yung pinangalanan eh, di ba? Ito yung post na kanina pinag-uusapan natin. No? Ayan, pareho daw walang alam sa pagpapatakbo ng bansa. Okay sana makialam ang asawa kung may naitutulong. So, I think tinutukoy niyang asawa yung asawang babae. Pakialamera na nga, matinggera pa. Pakialamera na, matinggera pa. Malala ang amats mo, butod. So, okay. Pero aside from medyo yung nang sa scam at saka yung nagnanakaw, medyo hindi parehong gawaing illegal, tama mga ate at kuya. Merong bagong post na naman si Miss Pebbles, mabuti na lang active na to ulit sa social media and I'm happy. Hello Miss Pebbles, shoutout sa iyo. I'm happy na naglalakas loob ka ulit na bumanat-banat, pumuna-puna dahil nga 'di ba medyo nag-hiatus to sa pagbanat eh. Sa hindi natin alam na dahilan, parang tumigil siya ng konti. Siguro nag-aalala rin siya dahil nasa listahan na nga kami ng mga gugurgurin, di ba? And nasa Pilipinas nga si Miss Pebbles. Kaya kung napapansin niyo, medyo hinay-hinay lang ako sa pagbanat. Kasi nga po, nasa Pilipinas ako, delikado buhay ko dito. Ilalagay ko sa risk ang buhay ko, di ba? Buti sina Miss Maharlika, sina Miss Pebbles. Ay, nasa abroad na siya eh. I think she's in Thailand. And yung iba pang mga vloggers na bumibira-bira, nasa abroad naman safe. Pero kami mga nasa Pinas, good luck sa amin. Magugurgur kami. Afraid. Sayang nasa abroad din sana yung isang yung si SpongeBob. So proud na proud pa naman ako na sabi ko ay nakakatuwa naman at least bumaba na sila kahit sila nasa abroad, mahal pa nila ang Pilipinas, safe sila kahit papaano, 'di ba? Ako nag-aalangan ako sa buhay ko pero si yung nasa abroad, nasa Canada, yung nasa Canada na si SpongeBob. SpongeBob, ano nangyari sa iyo? Ka ba? Or may napapala ka na? Hello, SpongeBob. Anyway, si SpongeBob mukhang connected dito sa nakagat yung nakagat. Ito kasing post ni Miss Pebbles, parang tinutukoy niya si nakagat, hindi naman si SpongeBob. Okay? Medyo si SpongeBob, medyo pareho na rin ang tono kasi nito. Pero itong si nakagat, ito yung unang nagbago. Nagbago ba siya? Hindi, loyal talaga siya eh. Loyal talaga siya kay Vautod at saka kay Vangag. Si Vangag at saka si Vautod. Si Bangag at si Butod. Narinig ko na sa isang vlog. Si Bangag at si Butod mag-joke. Sabi. Okay, ito yung post ni Miss Pebbles. Maiksi lang. Nag-aral pa mag-lawyer. Kasi si ano nga pala, si Butod ay lawyer, di ba? Lawyer yan. Abogado yung impact niya. Kaya hawak niya sa liig si Coating si Bangag na hindi natin alam ang educational background. Kaya lang, hindi naman requirement sa pagtakbo bilang leader ang ikaw ay dapat ay graduate ng tertiary education or ng college, 'di ba? Ang kailangan lang ikaw ay able to read and write. Yan ang nakakalungkot sa ating batas. Saligang batas yan mga kuya, constitution. So sa post ni Miss Pebbles dito, sino ang tinutukoy niya? Si Bowtoad or pareho kasi yung profession nila eh. At least yung isa, parang yun pa yung kinukuha ngayon. Yung isa naman, tapos na. Pero pareho naman sila ng bituka yata. Bituka na rin nila si SpongeBob, di ba? Anyway, so nag-aral pa mag-lawyer, scammer din naman pala ang kalalabasan. So sino ang tinutukoy niya? Ang tinutukoy ba niya yung vlogger na nakagat ng Di ba may vlogger na nakagat ng and nag-aaral yata yun ng law, right? Ang galing-galing. Saludo ako doon. Naging leader pa nga namin. Naging leader pa kayo ng mga grupo ng mga vloggers, di ba? So, sabi ko, yung bongga naman ito. Kasi, ganun kasi yung mga kuya. I really admire vloggers like me na
they're, 'di ba, they're reaching for more or for a much higher educational attainment. Kumbaga i-improve nila yung kanilang vlogging din. At least yung kanilang, yeah, yung career as vlogger. Yung iba kasi nakahawak lang ng camera, natuto lang mag-turn on ng live button, vlogger na. Natuto lang mag-TikTok, natuto lang mag-record ng video or mag-WhatsApp guys, mega love shout out, vlogger na. So hangang-hanga po ako sa mga vlogger na nag-aaral or nagpu-pursue ng higher education. Natutuwa ako sa ganyan. Kasi ibig sabihin, kapag bumuka na ang bibig ng mga yan, kahit paano may sense at magkakaroon talaga ng more sense ang mga sinasabi. Mas magiging sensible sa pagbo-vlog. 'Di ba? Hindi yung mga puchu. So, sino tinutukoy ni Miss Pebbles dito? Si Boltod. Pareho, si Boltod kasi 'di ba abogada yan? Or si nakagat ng ehem-ehem. Kasi ang alam ko, si nakagat ng ehem-ehem na vlogger ay nag-aabuga siya. Ano ba, third year na ba siya? I don't know. Wala akong update eh. Hindi ko na kasi siya fina-follow. Kagrupo ko yan dati. Oh, pero bakit tinatawag ni Miss Pebble na scammer? Ang alam ko po, binabanat-banatan din ni Attorney Rowena Guanzon itong nag-aral ng law na vlogger, right? Magkaaway sila, parinigan sila, di ba? Tagang pumapalag si vlogger na naglolo. Yung nakagat ng ano, pumapalag siya kay Attorney Weng Guanzon, matapang talaga. Si Ma'am Rowena Guanzon, I don't know, for some reasons, pareho kami ng observation dun sa vlogger. He's boring. Nagbabasa lang ng article. And then tawa rin ng tawa. Buti sila ako nakakatawa. Wala kang funny bones, sir. You know that. You know, yung pagiging komedyante, I'm not a comedian anyway, pero innate yan sa tao eh. And kung aaralin mo yan, it will take you a decade or more, or it may take you years bago ka magiging nakakaaliw. And kaya ako, mga ate at kuya, ganyan, I add humor to my vlog. It's because natutunan ko rin yan sa school. Sa aming mga teachers, hindi pwedeng seryoso ka. Buong subject, buong oras, buong araw ng pagtuturo. Kailangan mong mag-interject ng humor, kailangan mo ng icebreaker para ang mga estudyante hindi mabore. Alam niyo yung attention span ng mga bata, mga ate at kuya, 15 minutes lang. After 15 minutes, bored na yan. Ayaw na niyang makinig. Malayo na ang nililipad ng isip niyan. Hindi katulad nating mga mature na we can focus for a much longer period of time. Ang mga bata, maiksi ang attention span. 'Di ba? Tayo tutok tayo kasi kaya nating, 'di ba? Kung gusto nating matutunan ng isang bagay, very curious tayo, 'di ba? Disiplinado tayo eh. And ganun 'yon. We love to listen. Pero yung mga bagets, marami ang iniintindi, marami pinagkakaabalahan, maraming iniisip, may pag-ibig, may online gaming, kung anik-anik pa, 'di ba? May stress, may anxiety, lahat na. So, yeah, hangga't maaari mag-i-interject kami ng mga patawa, ganyan. Kaya ganyan ginagawa ko sa pagbo-vlog din. Pero him, tawa ng tawa. Parang nakakatawa. And he really is boring and repetitive din yung redundant. Diyos ko, mag-aabogado ka, tapos redundant ka. Anyway, good for him. Pero bakit siya tinatawag ni Miss Pebble na scammer? Miss Pebbles. Bakit scammer? Saan? Ano ang ini-scam? Like yung pinambayad sa pagkakakagat ng aso? What? Kanino siya ng scam? Sa followers? Sa mga viewers? Paano? Or maybe yung mga binibigay na pera for the vloggers? Kasi 'di ba kaya na blind item sa grupo ng mga vloggers itong si nakagat ng ehem-ehem. Kasi nga leader siya ng grupo. And may usap-usapan no na yung mga malalaking leaders ng group na yan naka-receive ng 1.5 million. Ang nag-reveal niyan, hindi si Miss Pebbles, isa ring naging leader ng grupo. Namin actually, ng mga ensaymada. Yung si yung biyahe ni, siya yung nagbulgar noon. Yung naging English pero ano naman, nagpapakaso siya, nagpapakakonyo, barok naman. Kutis bayag pa yun Kutis bayag. Wak.
Yung balat nun talagang mabango naman yun in person pero mukha siyang mabantot talaga. I mean, yeah. Siguro dahil madumi ang balat niya. Hindi naman ako kaputian in person pero talagang madumi ang balat nung naging leader namin ng Ensaymada Vloggers, mga dad kuya. And bago naging leader yung si Madumi ang Balat, ang unang leader ay yung nakagat ng Ehem. Parang inagaw nga yan eh, ni Madumi ang Balat, ni Biyahe ni Ehem. Si Biyahe ni inagaw niya yung Ensaymada group sa nakagat ng pareho silang leaders. And then expose nung ni Biyahe ni Kolokoy, yung Biyahe, hindi Kolokoy na may vlogger yata talagang Kolokoy. Iba ko lang yung word. Biyahe ni isda. Biyahe ng isda, yung parang busog na isda sa mga pond. Anong fish nga yon? Marami nun sa mga Japanese pond eh, no? Biyahe ni fish. Ganon. Biyahe ni fish. Yung ay fish. Yung busog na isdang mataba na makulay. Yan, ganyan. So, yun, yung vlogger na naging huling leader namin ay parang chinismis niya or parang binulgar niya na naka-receive ng 1.5M ang mga kasi na nakagat ng ano. And hindi ko alam kung i-distribute yan sa mga vloggers. Pero may ganyang kalakaran eh, di ba? Bibigyan nga ng budget ang mga vloggers, yung mga ensaymada. And ito ba yung dahilan kaya tinatawag ni Miss Pebbles na scammer si nakagat ng M? Nakagat ng dahil ibinulsa niya yung pera? Hindi. Una ko narinig na, di ba parang pang-estafa naman yun? Ang scam naman is like di ba, may iaalok kang product or project and then need mo ng pera and then itakas mo yung pera. Right? Ganon? Like mga pyramid scam. So, ano kaya ang in-scam or in-staff ang pera ni nakagat ng Ehem? At, huy, sir, ayan o. I think ikaw ang tinutukoy ni Miss Pebbles dito. Tingnan natin ha. Saan kaya siya nanumpa? Siya po ba si Cash? Sabi dito ng isa. Si Cash. Mahilig siya sa cash. Everybody loves cash. But, matindi ba ang kanyang need for nung nakagat, naalala nyo, nag-vlog ako, kung bago lang kayong Mawinians, nakagat yan ng, and lumapit sa isang abogado na empleyado ni Kuting. Nakahiram siya, actually, nagsabi rin yan yata kay Joe, na kaibigan ni Miss Mahar. Kasi magkakagrupo naman kami eh. Lumapit kay Joe yata si nakagat ng, and then, walang maibigay si Joe. So, ang ginawa ni Joe, inilapit kay Miss Mahar. Sabi ni Miss Mahar, ay, lumapit ka kay Coating kasi panahon ng ano noon, kakapanalo lang yata ni Coating. Ni Coating talaga. Yung pusa na maliit. Maliit din ang itlog, gabutiki. Kaya napipisil ng butot. So, sabi ni Miss Mahar, lumapit ka kay Coating dahil ikaw ay vlogger ni Coating, 'di ba? Sinuportahan naman natin si Coating, hindi ka pababayaan 'yan. So, tinulungan ng abogado si nakagat ng Ehem. Ang palusot ngayon ni nakagat ng ay sa braso naman nakagat ha, hindi naman doon sa isang brasong maliit. Charot, maliit na braso. Sa totoong braso naman nakagat, hindi sa isa braso de Mercedes. So, diyan, natulungan naman ng abogado. Ang palusot ni nakagat, hindi naman si Coating ang nagbigay sa akin hindi naman si Coating ang nagbayad sa akin o nagbigay sa akin ng pera. Ang nagbigay naman sa akin ng pera ay yung abogadong kaibigan ko. Ay yung abogadong ang kaibigan mo, yung empleyado ni Coating, sir. So, totoo ba sir yung mga sinabi ni Miss Pebbles na scammer ka? Kasi yun, nakakaladkad ang pangalan mo dito sa comment section eh.
Yung panay tawa para lang abnoy. Yung book na kung mag-vlog binabasa. Hindi ako may sabi nito ha, sir. Wives. Nakagat ng Hindi ako may sabi ha, yan o, nabasa ko. Yung book, actually hindi yun book. Well, may mga ano siya, may mga burog nga dahil nga siguro nagka-pimple siya. And also maano talaga yung balat niya, like pareho kami may skin asthma yan siya, may parang may psoriasis. Marami siyang mga ano mga mga pantal-pantal. Tapos nagda-dry pa yung lips. So, feeling ko psoriasis yun mga tet kuya. Skin asthma, gano'n. Mm. Bukbok na kung mag-vlog, binabasa lang mga balita, lalo na tungkol kay Duterte, Inday Sara at Kiboloy. Si Jung Bagero, hala, kasi si kinagat ng ehem, sinasabi po ni ano ni bina-blind item kasi yan si nakagat ng ehem ni Miss Sas, 'di ba, na nambubugbog ng jowa. Ay! Naputo brown Visit! Binamalas. So, sino yung tinutukoy natin mga ate at kuya? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo. Visit talaga 'tong nakagat ng bare knuckles.